Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Ay, tawagin niyo na lamang po ko sa pangalang Isa. Nasa early 30s at tubong Bicol pero nakatira dito sa Fairview, Novaliches, Quezon City. Dati na ako nagsusulat, actually vlogger po ako. Pero yun nga lang ay lagi akong walang 3G noon kasi nasa probinsya ako. Hindi tulad dati nang nasa Maynila pa ako na lagi akong may wifi kaya nasanay akong mag-vlog. Kaso pati yung account ko dati ay nawala na. Isa parang ko rin yun para maalala yung mga bagay na yon. Taga FEU ako noon pero nag-stop muna ako sa ngayon. May rason ako kaya lang ibang storya na yon. Ito na yung kwento ko, kababalaghan ng aking kwento at depende na lamang sa inyo kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Bigla ko kasing naalala ang karanasan kong ito kaya naisip kong i-share sa inyong YouTube channel ang aking kwento na hindi ko makakalimutan na naganap noong 2011. February 7, 2011 ang naging kami ni Carlos. Hindi niya tunay na pangalan. Matanda ako ng 4 na taon sa kanya, 15 siya, ako naman ay 19. Second year college ako at siya naman ay 4th year high school. Gwapo siya, matangkad, sa height na 6'3", varsity, basta heartthrob. Actually, ang pangit namin tingnan. Ako kasi 5 flat lamang ang height ko. Kaya talagang sobrang hindi kami bagay, alam ko naman yon noong una pa lamang. Naging close kami kasi kasama siya ng pinsan ko sa varsity team. Madalas ako sa bahay ng pinsan ko tapos madalas din sila doon. Pati yung isang pinsan ko, boyfriend niya, yung best friend ni Carlos. Pag nagde-date yung dalawa ay ako ang chaperone ng pinsan ko. Siya din ang best friend niya. Kaya madalas kami nag-uusap pag nagde-date na yung dalawa. Ayun, naging close kami. Broken hearted ako noon. Siya naman ay hindi niya mag-gets yung nililigawan niya kasi 3 years na siyang nanliligaw sa babae pero wala pa rin. Ayun, nagkaigihan, naging kami. Mabait naman si Carlos, Papa Dudut. Ako yung mas matanda pero parang ako yung mas bata kasi madalas ako yung maraming issue. Kahit na nakikita ko naman sa kanya na talaga namang matino siya. Sa totoo lang, sa tuwing magkaaway kami or nag-aaway kami ay laging break up ang suggestion ko. Siya naman ay todo suyo. Minsan nare-realize ko na ang sama ng ugali ko sa kanya kasi nga ako talaga ang nagsisimula ng away. Pero deep inside me ay sa totoo lang ay takot ako. In the first place ay gwapo siya at talaga namang pinag-aagawan. Kami na din kasi noong nagsisimula siyang maging commercial model. Bagay kasi talaga sa katawan niya. Isa siya sa mga model ng folded and hung. Every week, twice kaming nagkikita, Papa Dudut. Minsan pa ay once lang. May oras din na hindi at iniintindi ko naman kasi high school siya kaya alam ko na busy siya. Lalo pat varsity at marami na siyang schedule for photoshoot. Sa tuwing magkasama kami at habang nalalapit ang graduation niya, natatakot din ako. Ewan ko ba, pinag-aagawan kasi siya ng mga universities. Siyempre magaling mag-basketball pero hindi pa fix ang gusto niya kasi plano nilang mag-migrate sa States pagka-graduate ng high school. Isa din yon sa rason kaya hindi ako masyadong umaasa. Isa pa ay ibang college life sa high school life. Lagi kong sinasabi sa kanya na siguro ay kaya lang niya ako nagustuhan dahil naghahanap siya ng comfort. Wala kasi siyang kasama dito sa Pilipinas except sa lola at tita niya. Parents niya at mga kapatid niya ay nasa States na lahat. Nasasayangan lang siya sa varsity thing kaya sinabi niya na tapusin na lang daw ang high school niya dito. After graduation niya, siguro ay after 3 days yata ay inaya niya akong lumabas. Para daw sa post-celebration namin sa graduation niya. Hindi kasi ako nakapunta dahil sa totoo lang ay hindi kami legal. Mismo mga pinsan ko ay hindi alam. Nung nalaman kasi ng pinsan ko lalaki nung nanliligaw pa siya sa akin,
Tinanong niya kung totoo daw ba. Siyempre dininay ko. Alam ko kasing magagalit at baka bugbugin ng pinsan ko. Isa pa kasabay ang mga pinsan ko sa graduation kaya hindi talaga kami pwedeng mawala that time. Post-celebration ang dinala niya ako sa bahay nila. Ipinakilala ako sa lola at sa parents niya. Doon din niya sinabi na hindi na siya sasama sa States at magpapaiwan na lamang. Doon na din niya sinabi na ang plano niya ay mag-aral na lamang sa Laguna at doon na lang din titira. Akala ko ay mayaman lang sila, mayaman na mayaman pala. Hindi kasi halata sa kanya dahil napakasimple niya, Papa Dudut. Akalain mong average lang. Mas maganda pa nga ang cellphone ko kesa sa kanya. Tinanong ko siya kung saan siya titira. Sabi ng mama niya na yung pag-aaralan niya ay sa kanila pala at hindi lang yon. May lodging pa sa eskwelahan nila na hindi mo na kailangan pang mag-dorm. Sa iba dahil may sarili silang dorm para sa mga estudyante nila. Tinanong ko siya noong kaming dalawa na lang. Sabi ko kasi bakit doon siya? Kaya naman niyang mag-aral kahit nasa Ateneo pa niya gustuhin dahil gusto siyang kunin ang coach doon. Consistent kasi siyang MVP noong high school kasi magaling talaga siya. Sabi niya mas gusto raw niya na doon na lamang para hindi na daw ako magselos. Kung sa mga kilalang universities pa daw siya mag-aral, okay na daw sa kanya na naranasan niya na maging varsity sa high school. Natuwa naman ako, sa totoo lang bawat araw ay natatanong ko ang sarili ko na bakit ako pa. Ang dami naman kasing maganda at naghahabol sa kanya. At kung tutuusin ay tatawa lang ang nililigawan niya dahil wala akong laban sa kanya. At mas bagay naman talaga sila. Perfect couple kumbaga. Fan nila ako dati kaya lagi kong sinasabi na wag siyang mag-give up. Magiging sila din one of these days. Kaso nga ay naging kami. Papa Dudut, tumagal din kami 4 months and 22 days to be exact. Hindi sana kami hanggang doon lang. June 22, 2011, ng gabi, nag-aaway kami noon. Nasa Laguna siya noon, medyo nadadalas ang tantrums ko mula noong ando na siya. Mula kasi noong May, noong nagsimula yung enrollment nila, hindi na kami nagkita pa. Magdadalawang buwan na kaming hindi nagkikita kaya yun inaaway ko. Para baka sakaling umuwi ng Maynila para suyuin ako. So ayun nga Papa Dudut, nag-away kami. Tapos sa sobrang galit ko ay pinatay ko yung isang phone ko na ginagamit namin madalas sa aming communication. Ayun, pinatay ko tapos ay blinako pa naman siya sa isa ko pang cellphone. So wala talaga akong ma-receive na message o call na galing sa kanya. Sa tuwing nag-aaway kami ginagawa ko talaga yon. Pero nagagawa niya ng paraan para makontak ako. Close ko din kasi yung best friend niya na boyfriend ng pinsan ko. Kaya madalas siyang tumatawag sa akin at ibinibigay kay Carlos. Madalas kasi silang magkasama kasi magkapitbahay lamang sila. Pero sa sobrang galit ko ay blinako din lahat ng mga alam kong friends namin na pwedeng kumontak sa akin. Kaya naisip ko noon na gagawa din siya ng way para makontak ako kasi alam naman niya yung ibang cellphone number ko. Pero that night after kong patayin yung phone ko at mablock ay wala na akong narinig na nangulit sa akin. June 23, 2011, same scenario. Wala pa rin kumontak sa akin. So naisip ko na nakikipagmatigasan na siya sa akin. Kaya ginawa ko ay tinapon ko yung SIM ko na ginagamit namin sa komunikasyon. June 24, 2011, same scenario pa rin. Wala pa rin dumarating na text o call para kulitin ako. So na-realize ko yung mali ko. Natakot din ako kasi naisip ko na baka nagsawa na siya sa kakasuyo sa akin. Kaya gusto kong ako na lamang ang mag-sorry sa kanya pero hindi agad-agad. Mga gabi noon around 10 PM nag-decide ako na kontakin siya. Tinanggal ko yung mga nakablock na contacts ko na mga kaibigan namin. Pagtanggal ko ng block. Umulan ng text sa phone ko, iba-iba. Hindi ko pa binabasa kasi hinahanap ko yung pangalan niya. Baka sakaling mag-text siya sa akin. Pero wala talaga. Nagtaka pa nga ako nung una kasi parang sabi ko wala na to. Mukhang ayaw na nga niya. So nag-decide ako na si Andrea na best friend ni Carlos na lamang ang tawagan. Nagdalawang isip pa ako kasi sumagot si Andrea sa pangalawang tawag ko. Ate Iza, bakit ngayon ka lang tumawag? Tanong niya sa akin. Sorry, alam mo naman ang mood swings ko. Sagot ko.
Bakit hindi kita makontak? O sisa pa niya. Nakablock ka kasi sa akin sorry. Nahihiyang tugon ko. So hindi mo alam ang balita? Papadudot na takot naman ako sa mga sinabing yon ni Andrea. Ang alin? Wala bahay lang ako the whole time. Hindi na din ako nagcha-charge ng phone ko kasi alam mo naman, may bagyo kaya pahinga na muna ako. Tugon ko naman. Nasagasaan siya. Takti, hindi ako makapaniwalang wala kang alam, ate. Diyos ko. Wika ni Andrea sa akin at halatang disappointed sa sinabi ko. Umayos ka nga Andrea, kinakabahan na ako sa'yo. Ano ba talaga nangyari? Huwag mo akong takutin ha. Kung ginagawa nyo lang yan para ako ang magsorry kay Carlos, hindi ko gagawin yun no. Kinakabahan kong sabi noon. Agad namang nagsalita si Andrea. Ate Isa, ano ka ba? Diyos ko, nasagasaan si Carlos. Hit and run. 3 araw na siyang nasa koma. Kahapon, kinabahan kaming lahat kasi bigla siyang naging kritikal. Alam mo ba anong sinabi ng doktor? Baka hindi na siya umabot hanggang bukas. Koma siya, dilat ang mata sa sobrang lala. Hindi nga gumagalaw ang mata niya Ramdam na ramdam ko kung gaano siya nasaktan sa mga nangyari. Yung isang mata niya nabulag na daw. Basag ang bungo. Kaya wala silang choice kundi ang alisin. Kaso ayaw pumayag ng parents niya kasi magiging 50-50 si Carlos kung gagawin. Baka mamatay pa siya during operation dahil ayaw nang pumikit ng mga mata niya. Kwento pa ni Andrea. Sa puntong yon ay parang ayaw ko pa rin maniwala pero hindi ako makapagsalita noong mga sandaling yon. At kapag iniisip kong matinding kalagayan ni Carlos ay napapaluha na ako. Puntahan mo siya bukas na bukas din sa ospital. Ipagdadasal ko na lang na abutan mo pa siya. Kagagaling lang kasi namin doon kanina, ang sabi pa niya sa akin. Agad naman akong nagpasabi na pupunta ako sa ospital na sinabi niya sa akin. Papadudot na tahimik ako pagkababa niya ng phone. Hindi na kasi ako makapagsalita pa. Iyak na lamang ako ng iyak at hindi ako makapaniwala. Kaya nagpaalam na siya at binaba na ang phone. Doon ko binasa ang mga messages. Ang daming GMs ng mga kaibigan namin na ipagdasal si Carlos na sana'y magising na. Ang masakit pa doon ay hindi ko alam na gano'n ang nangyari. Ako dapat ang unang makaalam dahil ako ang girlfriend niya. Hindi ako nakatulog ng buong gabi noon sa kakaisip kung paano ako tatakas. Wala na akong pakialam kung mapagalitan ako basta ang nasa isipan ko lamang ay kailangan ko siyang makita. Kailangan ko siyang abutan. June 25, 2011. Maaga akong umalis ng bahay. Nag-iwan na lamang ako ng note sa bahay na pumunta ako sa school kasi may gagawing emergency meeting dahil sa bagyo. Pero ang totoo ay nasa Laguna ako pupunta. Sana hindi ako puntahan ni Papa sa school kasi magagalit yun sa akin. Nag-divert pa ako para hindi ako makontak. Pagdating ko ng hospital, sobrang nanginginig ako at natatakot ako sa mga makikita ko. Hindi ko yata kakayanin. Lola niya ang una kong nakita. Walang parents niya kasi umuwi muna para magpahinga. Niyakap niya ako at hindi pa ako naiyak, medyo tulala ako. Mga tingin at titig ko lang ang nagsasalita. Nakasunod lang sa akin si Andrea. Tapos itinuro ni Lola yung kwarto ni Carlos doon sa ICU. Ang bagal kong maglakad at hindi ko alam kung bakit. Basta alam ko na natatakot ako. Sinuot ko na yung tsinelas saka yung hairnet at yung parang scrub suit ng ICU. Napahawak ako kay Andrea. Naintindihan niya kung anong ibig sabihin noon. Kinakabahan na kasi ako. Ang lamig dahil sa bagyo at sa aircon pero pinagpapawisan ako. Sinilip ko muna yung kwarto pero napapikit ako noong nakita kong nakahiga siya. May tubo sa bibig para sa hingahan niya. May NGT sa ilong para sa pagkain yata. Pagtingin ko sa paa niya, hindi ko makita ng maayos kasi nakakumot. Tinignan ko kung may kulang at sinabihan ako ni Andrea na magmadali kasi baka bumaha at hindi na ako makabalik pa sa bahay. Mas lalaki pa daw ang problema ko. Kaya kahit na hindi ko pa kaya pumasok na ako doon sa kwarto niya. Pagpasok ko may nakita akong upuan, kinuha ko at tinabi ko sa hospital bed niya. Bago ko umupo, tinignan ko muna siya. Nakatingin yung mata niya sa taas, hindi gumagalaw at para siyang nakikipagtitigan sa kisame. Tapos yung katawan niya, ang daming nakakabit para malaman kung stable ang lagay niya at ang heartbeat niya. May nakita din ako mga sugat sa mukha niya. Grabe,
ang lala talaga ng nangyari sa mahal ko. Tapos sininan ko yung paa niya, nagtaka ko kasi wala yung isa. Kinapa ko yun kasi akala ko ay nakatago. Pero wala na pala siyang isang paa na putol na. Umupo ako tapos hindi ko na naintindihan yung nararamdaman ko. Mamayang kaunti hindi ko na namalaya na naluluhan na pala ako. Hindi ko rin napansin na pumasok pala sa kwarto ang lola niya. Lumapit siya sa akin at doon ako hindi nakatiis. Lalo na noong akbayan niya ako. Tahan na, magiging maayos din ang lahat. Dasal lang ang kailangan ni Carlos. Hindi masama ang umiyak, kaya mo yan. Huwag mong pigilan. Mahirap yung kinikimkim. Payo sa akin ang lola ni Carlos. Hindi na ako nakasagot kasi iyak na ako ng iyak, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay hindi na ako nagtagal. Umuwi na rin ako kasi baka hindi ako makauwi agad at hindi na ako makabalik. Naiintindihan naman ng mga magulang at lola niya ang sitwasyon namin ni Carlos. Naiintindihan nila ako pero bago ko umalis ay kinuha ng mami niya ang phone ko. Saka kinuwento na rin niya ang mga nangyari. Papa Dudut, isang malaking SUV ang nakasagasa kay Carlos. Tumatawid daw siya noon, lasing daw ang driver kasi naka red light yung traffic light. Pero ang bilis ng takbo niya. Una daw niyang nabunggo ay ang paa ni Carlos dahil sa tangkad niya kaya hindi naman tinamaan agad ang katawan niya. Kaya naputulan siya ng paa kasi may naputol at nadurog na buto. Pati yung tuhod niya talaga ang napuruhan. Nakahingi pa daw ng tulong si Carlos at nakasigaw pero inatrasan siya ng driver at ang ulo naman niyang napuruhan. Ayun, basag ang bungo. Kaya sabi daw ng doktor ay mabuhay man siya ay isa na siyang lantang gulay. Putol ang paa at hindi na raw makakalakad pa. Pati bulag na din yung kabila niyang mata. Kaya wala kaming nagawa kundi ang umiyak. Ang dating pinagagawa ng mga coach ng basketball ay wala ng silbi. Lantang gulay na. Pero sinabi din ng doktor na himala na kung mabubuhay pa siya. Binigyan kasi siya ng taning na hanggang ngayon lang siya. Kaya may tuturing daw na himala na nabuhay siya. Itinuring na himala ang bawat araw na nabubuhay siya. Ang machine na lang kasi ang nagbibigay buhay sa kanya. Na pag sinabi ng parents niyang tama na ay ititigil na. Pero hindi pa rin kami nawawala ng pag-asa. Nagpaalam na kami na babalik na ng Maynila dahil delikado sa daan at alam nilang kailangan ko na ding umuwi dahil hindi ko rin alam ang naghihintay sa akin pagbalik ko ng bahay. Sinabi sa akin ng mama niya na siya na raw ang mag-i-inform sa akin ng kalagayan ni Carlos. Huwag na daw muna akong bumalik dahil baka daw masundan pa ako ni Papa. Pag uwi ko ay galit na galit si Papa. Sermon siya ng sermon pero wala akong naririnig. Hindi ako sumasagot at tulala na ako mula nang galing kami sa ospital. Hindi ko rin alam kung bakit pero parang hindi nawawala sa mata ko yung nakita kong sitwasyon ni Carlos. Kahit saan ako tumingin ay parang imahe na nakikita ko ang mukha niya. Tahimik lang akong umiiyak, tulala pa rin ako at hindi ako nagsasalita. June 26, 2011. Wala pa rin pasok pero wala na ding ulan. Tulala pa rin ako. Tahimik at nagtatanong na si Papa pero sabi ko na lamang ay hindi maganda ang pakiramdam ko dahil naulanan ako. Kaya sinabi niyang magpahinga na lang daw ako. Kaya buong araw akong nasa kwarto at nakatingin sa may bintana. Nakaka-text ang mama niya at sinasabi ang sitwasyon niya. Ganoon pa rin daw at hindi pa rin daw gising pero kahit daw papaano ay may improvement. June 27, 2011, pumasok ako. Pero napansin din ng mga kaibigan ko ang nangyari sa akin. Tulala at hindi sila sanay dahil ako ang clown ng barkada. Kaya nang naikwento ko ang nangyari kay Carlos ay nagulat sila. Hindi nila expected na yun na pala ang pinagdadaanan ko. Nalaman din nila na sinisisi ko ang sarili ko kaya nangyari ang sitwasyon na yon. Medyo nabawasan ang nararamdaman ko dahil kinomfort nila ako. Ang kaso, para na daw akong baliw at natatakot silang matuluyan ako. Tahimik lamang at tulala kasi ako. Pero pag tinatanong ako ng professor namin sa lecture ay umiiling lang daw ako. Sa totoo lang ay wala talaga akong matandaan sa mga nangyayari ng mga oras na yon. Sobrang lutang talaga ako. Tapos ay bigla ko daw kakalabitin yung katabi ko sa classroom at para daw akong baliw na hahawakan siya. Tapos sasabihin ko daw na hindi ba gigising din siya? Gigising din si Carlos? Hindi naman niya ako iiwanan, hindi ba? Tapos ay lalabas daw ako ng room at pupunta ng CR. Doon daw ako magtatago sa mga cubicle at iiyak daw.
Yung iyak na haguluhol, kaya napapatawag nila ang mga kaibigan ko. Hindi ako nakapasok ng mga panghapon ko na subjects kasi dinala ako ng mga kaibigan ko sa guidance counselor namin. Pero kaibigan naman namin yung guidance counselor kaya sila na ang nag-explain ng sitwasyon ko. Pinainom nila ako ng gamot tapos ay nakatulog ako sa klinik. Pinakalma daw ako kasi kung ano-ano raw ang mga sinasabi ko. June 28, 2011, hindi na ako pinapasok ng mga kaibigan ko at nililibang nila ako. Sinabi pala ng guidance counselor namin na kailangan kong malibang para hindi ako matuluyan. Kasi kapag nadalas yun baka hindi na raw kayanin ng utak ko. Kailangan ko na din daw ng psychiatrist para kahit papaano alam ang gagawin sa akin. Okay na sana ako. Medyo nawawala na siya sa isipan ko kasi nalilibang na din ako ng mga oras na yon nang nag-text ang mama niya. Sabi niya gumalaw na daw yung isang daliri niya. Pag kinakausap daw siya binibigay daw niyang sign na narinig niya is ginagalaw niya ang daliri niya. Ang sabi pa daw ng doktor ay laging kakausapin kasi nakakarinig na siya. Malaking himala na daw yon sa kalagayan niya kaya natuwa naman ako. Gusto kong pumunta doon para ako mismo ang makakita pero sinabi ng mama niya na huwag na raw. Masyado raw malayo at naiintindihan naman niya. Mag-aral na lang daw ako at mas gugustuhin daw na malaman ni Carlos na okay ako kaysa naman nandun ako tapos ay iyak ako ng iyak. June 29, 2011, half day ang klase ko noon. Kaya pwede akong gumising ng late kasi hapon naman ang pasok ko. Nagising ako na umiiyak at nagising ako ng madaling araw, mga 3:00 ng umaga yon. Umiiyak ako kasi napanaginipan ko siya. Napanaginipan ko yung minsan na sinamahan ko siya sa isang parlor para magpagupit. May nakita siyang poster ng isang babaeng maikli ang buhok. Yung talagang maikli. Yung mga buhok na parang panglalaki. Boy cut yata ang tawag. Babe, pagupit ka ng ganyan. Total summer naman. Sabi niya sa akin sa panaginip. Ayoko, hindi bagay sa akin. Wika ko naman. Bagay yan babe. Ikaw pa ba? Pangungumbinsi pa niya sa akin. Natawa naman ako. Sus napaka-bolero mo, ang sabi ko naman. Hindi nga baby, okay yan, promise. Ramdam kong bagay na bagay yan sa'yo. Maniwala ka sa akin. Insist niya sa akin. Ayoko nga, bahala ka dyan. Hindi ako papagupit ng ganyan kahit na anong mangyari. Pagtutol ko pa noon kay Carlos sa aking panaginip. Talaga kahit na i-request ko? Nagmatigas naman ako. Kahit na, ang sabi ko. Kahit na yan ang huling-hiling ko pag malapit na akong mamatay. Sa puntong yon papadudot ay natigilan ako sa mga sinabing yun ni Carlos. Nakaramdam ako ng pagtaas ng balahibo at kasabay noon ang matinding lungkot na nararamdaman ko. Hindi naman ako nakakibo noon at nanatiling nakatitig lang kay Carlos. Babe, kahit na hilingin ko sa iyo na gusto kitang makitang ganyan ng buhok bago man lang ako mamatay, pagpapatuloy pa niya. Puro patay ang sinasabi mo. Sige, pag namatay ka, papagupit ako ng ganyan. Kung gusto mo, kalbo pa Sabi ko na lamang kay Carlos sa aking panaginip. Deal, tatandaan ko yan mumultuhin kita pag hindi mo ginawa yan. Biro pa niya sa akin. Hindi nagtagal papadudot ay nagising ako sa aking panaginip. Naiyak ako pagkatapos. Namimiss ko kasi siya. Tapos ay nagpost ako sa Facebook niya ng baby gising na, please. Tagal mo ng tulog at hindi ka ba naaawa sa akin? Hinihintay namin ang pagising mo. Lalo na ako. Gagawin ko na yung gusto mo babe. Gising ka na please. Mahal na mahal kita. Marami pa tayong gagawin kaya huwag kang madaya. Tulog ka lang ng tulog dyan. Ako naman ang hindi makatulog. Daya mo talaga mahal. Aawayin kita kapag hindi ka pa gumising. Pinatay ko ang laptop ko pagkalipas ng 1 oras. Matagal din kasi akong hindi nakapag-vlog. Kaya nag-post ako sa Tumblr ko. Pumunta ako sa may bintana ng kwarto para magyosi at hindi na kasi ako inaantok. Saka naiisip ko din na baka late akong magising gusto ko nang maaga ako sa school para tumambay. Habang nagyoyosi nakapatay ang ilaw sa kwarto ko para walang makakita. Yung ilaw sa labas yung nagsisilbing ilaw ko. Yung parang street light tapos biglang namatay. Mag-uumaga din kaya siguro pinatay na. Pero madilim pa rin. Sa tapat ng bahay ay may bahay din. Kasi wala yatang tao or tulog din kasi nakapatay ang lahat ng ilaw. May nakapark na kotse sa labas ng bahay nila. Doon mismo sa gate at hindi ko sinasadya pero napatingin ako doon. Parang may tumitingin kasi sa akin.
Pagtingin ko doon sa may kotse may anino. Ramdam ko na nakatingin sa akin yung anino. Nakatayo kasi. Kaya naisip ko na baka dahil sa nagyoyosi ako. Tinapon ko yung yosi ko tapos ay humiga na ako. Natakot ako na baka magsumbong. Umikit ako sandali tapos ay napanaginipan ko si Carlos. Nagising ako bigla. Magyoyosi na naman sana ako nang makita ko na nandun ulit yung anino. Siguro ay napikit ako ng mga 5 minutes lang. Kasi madilim pa rin eh. So mga past 4 AM pa rin noon. Tinignan ko talaga yung anino pero hindi siya gumagalaw. Hindi na lamang ako kumibo kasi baka hindi tao. Baka imahe ng poste na naging tao. Hindi ko pa rin mapigilan ang sarili ko na hindi tumingin doon sa anino. Parang matangkad yung anino. Nasabi ko nga sa sarili ko na parang kasing tangkad ni Carlos. Pati yung katawan niya Carlos na Carlos. Naisip ko na nag-i-imagine lang siguro ako dahil sa nami-miss ko na si Carlos. After ko magyosi, umidlip ako. Nagising ako ng mga 8 AM. Nag-prepare na ako para pumunta sa school. May malapit kasi na parlor doon at naisip kong magpagupit tulad ng gusto ni Carlos sa buhok ko. Doon ako dumiretso pagdating ko ng school. Nagulat pa ang mga kaibigan ko nang makita ang buhok ko. Lagpas kasi hanggang balikat yung buhok ko tapos biglang nagpagupit ako ng ganon kaiksi. Panigurado na pagagalitan ako ni Papa kapag nakita niya yon. Dumaan ang araw na hindi ako nag-alala. Magaan yung pakiramdam ko dahil marahil sa buhok ko. Alam ko kasi na kahit papaano ay nagawa ko yung gusto niya. Naisip ko na matutuwa siya kapag nakita niya ang buhok ko. Pag uwi ko sa bahay ay wala pa ring text sa akin ang mama niya. Hindi na lang din ako nag-text kasi nakakahiya naman kung kukulitin ko siya. Naghihintay na lamang ako ng updates mula sa kanya. Kung dumating man sa point na hindi nila ako i-text buong gabi, bukas na ako mangungumusta. Nakahiga na ako pero hindi pa rin ako makatulog. Hindi ako mapakali na walang balita sa kanya. Tinawagan ko si Andrea para kahit papaano hindi naman ako mahalata ng mama niya. Binalita niya sa akin na maski sila ay wala pa ring balita kay Carlos kaya naisipan na nilang puntahan sa ospital. Nangako naman ito na babalitaan ako oras na makarating sila doon. Papadudot, mabigat pa rin ang pakiramdam ko kahit na narinig ko kay Andrea na wala namang masamang balita. Hindi ko alam kung bakit pero parang hindi tama. Matagal-tagal din akong naghintay. Nakaidlip pa ako. Pero nagising ako na parang may tumatawag sa pangalan ko para kung binubulungan pero nakapikit ako. Pagdilat ko ay 12 midnight na. Ang daming text, hinahanap ko ang text ng mama ni Carlos. Natuwa naman ako kasi may missed call din siya ng mga bandang 10 hanggang 11 PM. Binasa ko ang lahat ng text niya papadudot. Ayon sa text message na natanggap ko. Isa anak, wala na si Carlos. Hindi na niya kinaya pa. Iniwan na niya tayo. Masakit man pero kailangan nating tanggapin para hindi na rin siya mahirapan. Tumatawag ako kanina pero baka tulog ka. Tatawagan na lang kita kapag nasa QC na kami. Diyan kasi namin siya ilalamay. Malungkot ako pero mas nalungkot ako para sa iyo. Sorry anak. Ipagdasal na lang natin siya. Masaya na siya kung nasaan man siya ngayon. Yun na lamang ang isipin natin. Pagkabasa ko noon ay tumayo lahat ng balahibo ko sa katawan. Hindi ko mabitawan yung cellphone ko at paulit-ulit na lamang na binabasa ko yon. Tapos ay bigla akong nilamig nang may bumulong ulit sa akin. Sabi niya, andito ako. Papadudot tumayo agad ang balahibo ko sa batok at hindi ko magawang lumingon sa likod kasi andun yung bintana. Ramdam ko na may nakatitig sa akin. Nakapatay yung ilaw sa kwarto kaya yung street light sa labas ang tanging nagsisilbing liwanag sa kwarto. Napatingin ako sa dingding na katapat ng bintana ko. May anino akong nakita pero imposible kasi nasa 3rd floor ang kwarto ko at walang balcony. Kaya kung may tao man sa bintana, ibig sabihin noon ay nakalutang. Hindi ko na napigilan ang sarili ko kaya tumingin ako sa bintana. Pagtingin ko ay wala naman pero lumakas bigla yung hangin. Samantala na ilibing din ang labi ni Carlos makalipas ang 15 days dito sa Holy Cross Cemetery. Sa kasamang palad ay hindi pa rin nahuli yung nag-hit and run sa kanya. Oo papadudot, 15 days siyang pinaglamayan. Kasi sa tuwing ililibing siya ay hindi pumapasok yung kabao niya doon sa nicho na paghihimlayan sa kanya. Siguro nga ay hindi pa siya matahimik dahil hindi pa nahahanap ang taong naging dahilan para mamatay siya ng ganon kaaga. At tinupad ko yung sinabi ko. Nagpakalbo ako that very day.
Kaya rin siguro din niya ako dinadalaw ng mga oras na yon. Akala ko'y natahimik na siya. Muntik na din ako mawala ng katinuan noong nawala siya. Buti na lang at naagapan. May best friend kasi ako na doktor, ang both parents niya. Siya ang nakatulong sa akin. Months have passed, okay naman ako. Although naiisip ko pa rin siya minsan, lalo na every 29th of the month. Marami din akong ginagawang mga bagay-bagay para lang mawala yon sa isipan ko. Kaya hindi na ako tulad ng dati. Hanggang lumipas ang isang taon. June 29, 2012, sa totoo lang that time ay hindi ko na maalala. May nagpapasaya na din kasi sa akin ang mga oras na yon. Nagsusuklay ako noon sa harap ng salamin, yung dresser ko, nasa may right side ng kama ko. Yung wall fan naman sa may gitna ng kama ko sa may ulunan. Nagsusuklay na ako noon nang biglang naramdaman ko na may kumalabit sa akin. Tumingin ako sa likod ko pero wala namang tao doon. Naisip ko kasi na baka yung kapatid ko na hindi ko na malaya na pumasok. Nagkibit balikat na lamang ako at tinuloy ko pa rin ang ginagawa ko, Papa Dudut. Tapos biglang may parang hangin na dumaan sa bato ko. Tinignan ko yung electric fan, nakalagay naman sa number 1. Saka hindi na masyadong mainit kasi gabi na nga. Binaliwala ko na lamang. Pero after 5 minutes, ganon na naman. Pero sa pagkakataong yun ay mas malamig na. So naisip ko na patay na yung electric fan. Nagsuklay na ako ulit. Natutuwa lang ako kasi humahaba na ulit ang buhok ko. After 10 minutes, humangin ulit. Nainis na akong tinignan yung electric fan, then na-realize ko na nakapatay pala. Naging iba na yung pakiramdam ko. Parang napako na yung mata ko sa electric fan at hindi na naman ako makagalaw kasi tumayo na yung mga balahibo ko sa katawan. Tapos biglang may bumulong sa kabilang tenga ko na huwag kang matakot, mag-ingat ka. Papa Dudut, hindi ko maintindihan yung sarili ko pero kusang lumingon ang ulo ko na parang may sariling isipan at tumingin ako sa salamin. Doon ko nakita si Carlos. Duguan yung mukha niya. Suot yata niyang damit is nung nasagasaan siya kasi duguan din. Hindi ko mapikit yung mata ko at hindi ako makagalaw tapos ay nakangiti siya. Bumubuka yung bibig niya na may sinasabi pero wala akong marinig. Pero sa isipan ko ay rinig na rinig ko yung sinasabi niya. Sabi niya, masaya ako na masaya ka. Ituloy mo lang yan. Pasensya ka na kung iniwan kita sa ganitong paraan. Masaya na ako at kailangan na kitang iwan. Alam kong may mag-aalaga na sa'yo, mahal kita. Mahal na mahal. Tapos nagring yung cellphone ko at doon lang ako natauhan. Tumatawag sa akin si Andrea. Ilang beses pa akong pumipikit-pikit para tingnan kung andun pa si Carlos sa salamin pero wala na. Sinagot ko ang tawag ni Andrea. Ate Isa, may maganda akong balita sa iyo. Matatahimik na si Carlos. Nahuli na yung nakabunggo sa kanya. Salamat naman at may hustisya pa. Sa pagkamatay niya, masaya niyang balita sa akin. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Wika ko na para bang nabunutan ako ng tinik. Pagkatapos naman ng pag-uusap namin ni Andrea ay muling napako yung mata ko doon sa salamin kung saan ay nakita ko si Carlos. Nagpaalam na pala siya sa akin. Siguro nga'y tahimik na siya. Baka hindi ko alam na nandyan siya. Hindi lang siya nagpaparamdam para hindi ako matakot all the time. Sa tuwing November 1, yan ang naaalala kong kwento ng buhay ko. Maraming taon na siyang wala pero sariwa pa rin sa utak ko ang mga nangyari. Alam ko na masaya na siya at yun na din ang huling pagpaparamdam niya sa akin. Sa ngayon, Papa Dudut ay single pa rin ako at nag-work sa isang mall dito sa North EDSA bilang supervisor. Palagi nga akong tinatanong ng mga pamilya ko kung kailan ako mag-aasawa. Pero deadma lang, hindi ako nagsasawang sumagot ng hindi ako nagmamadali sa pag-ibig. At love comes at the right time, at the right one. At kahit pa na tumandang dalaga ako ay wala akong pakialam. Kahit may isang dekada ng simula ng lumisan si Carlos ay siya pa rin ang nasa puso ko at naghihintay na lamang ako ng tamang lalaki na makakatapat o makakahigit pa sa pagmamahal na nararamdaman ko sa isang lalaking matagal nang namatay. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang aking kwento sa inyo. Sana'y mabasa po ninyong muli at mapiling i-ere. Muli maraming salamat, God bless sa inyong lahat, lubos na gumagalang, Isa. Ang buhay
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.